Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page Line Eyes. So, as usual, quick video lang ulit tayo ngayong gabi ha. So, ang atin pong pag-uusapan ay tungkol po dito sa ICI na ila-live streaming po nila yung kanilang hearing dito sa infrastructure, particularly dito sa flood control project na Ghost. And isa pa yung kay Madam Badoy. Okay. Umpisahan muna natin dito sa ICI. Okay, ika-credit po natin ito sa Abante News Online. So, ang sinasabi po dito, simula sa susunod na linggo, ila-live stream na ng Independent Commission for Infrastructure or ICI ang kanilang mga pagdinig ayon sa chairman nitong si Andres Reyes Jr. Okay. Ang masasabi ko po dito, well then good. Kasi yan naman po ang gusto ng karamihan sa ating mga kapwa mamamayang Pilipino. Kasi pag hindi nyo po yan i-live stream, alam na this. Yung mga may something-something sa utak at mga wild na mag-isip, syempre, ang iisipin nila. Kung hindi nyo yan ila-live stream, meron kayong tinatago. Alright. And then, ano naman po ang pahayag ni Representative Leila de Lima patungkol dito sa desisyon ng ICI na i-live streaming ang kanilang hearing? Finally, sabi po dito ni Leila de Lima, we welcome the Independent Commission for Infrastructure announcement that it will live stream its proceedings. We thank the ICI for heeding our call to make its hearing open and transparent. Sa pagsasapubliko ng ICI hearings, hindi lang ICI ang nag-iimbestiga. Kasama na rin ang taong bayan sa susuri at titimbang hindi lang sa kanilang iniimbestigahan, kundi pati na rin sa kung paano ang takbo ng kanilang investigasyon. Hindi natin ito tatantanan. The people are watching. Truth, justice, and accountability shall prevail. Bilisan ang pagsasampa ng matibay na mga kaso. Managot ang dapat managot, ikulong ang mga kurakot. So, agree din po si Representative Leila de Lima dito sa desisyon ng ICI. Okay. So, ang isusunod po nating topic ay patungkol po dito sa kay Lorraine Badoy na pinagkukumpara niya yung classroom na ginawa daw ni FPRRD at ni PBBM. So, alam nyo na po siguro yun, no? Pinagkumpara niya within 1 year kung sino ang mas maraming classroom ang pinagawa. So, obviously, syempre, sinusuportahan niya si Duterte. E di, si Duterte ang mas pinakamaraming classroom within 1 year, no? Tapos itong si PBBM, kokonti lang po ang pinagawang classroom. Well, in the first place, sino ba ang inappoint ni PBBM na maging DepEd Secretary noong 2022? Diba si VP Sara? So, question mo yan kay VP Sara kung bakit kukunti lang yung classroom na ipinagawa niya within 1 year, no?
Of all the things, nakakapagtaka lang. Of all the things, bakit classroom ang gusto mong ipagkumpara, no? Between FPRRD and PBBM. Bakit hindi mo ikumpara kung sino sa kanilang dalawa ang may malasakit sa mamamayang Pilipino? Bakit hindi mo ipagkumpara kung sino ang mas maraming nagawa? Bakit hindi mo ipakumpara kung sino ang mahilig gumurgur sa kapwa nila? At bakit hindi mo ipagkumpara kung sino ang mas disente sa kanilang dalawa? Kung sino ang mahilig magmura at kung sino ang hindi nagmumura. Alright, gets nyo? So, yun lamang po ang ating topic for tonight. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. See you when the time is right.